Magandang tanghali Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Lumakas at bumilis pa ang pagkilos ni Bagyong Odette habang papalapit sa may extreme northern Luzon. Alas 10 na umaga, namata ng sentro ng bagyo sa layong 350 kilometers east-northeast ng Aparit, Cagayan o sa layong 360 kilometers silangan ng Calayan Island, Cagayan. Taglay na po nito ngayon ang lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot ng 240 kilometers per hour. Patuloy po ang pagkilos nito pa northwest sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Itinaas na ng Pag-asa ang signal number 4 dito sa may Batanes Group of Islands, signal number 3 sa Calayan at Babuyan Groups of Islands, signal number 2 sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, at signal number 1 sa Abra, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. Mapag-iibayo pa rin ito ang southwest monsoon na siya magdadala ng moderate to occasional heavy rains or thunderstorms sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Ano-ano pa nga ba ang asahan natin dito kay Bagyong Odette? Narito po ang pahayag ni weather forecaster Alzar Aurelio. So ano po ang inaasahan po natin? Una-una si Bagyong Odette ay magpapatuloy sa kanyang track sa direksyong north, west, at inaasahan po natin magla-landfall or lalapit lamang po sa Batanes Group of Islands bukas ng umaga. So sa Metro Manila, asahan po natin na light to moderate rains and thunderstorm sa Metro Manila in the afternoon or evening. Ngayong araw po yan. Stormy weather, inaasahan po natin sa extreme northern Luzon. Mamayang gabi, inaasahan po natin mamayang gabi hanggang bukas. At yung Central Luzon and nalalabing bahagi ng Northern Luzon ay magkakaroon po tayo ng rains and gusty winds. Doon naman sa western section ng Southern Luzon and of Visayas ay makakaranas po ng pagulan dulot ng habagat. At kasama na rin ang katamtaman hanggang sa malakas sa hangin. Mag-umpisa po yan ngayong araw po. Bagamat wala po tayo nakataas, yung mga public storm warning signal ay doon banda sa may northern Luzon. Pero yung ating mga karagatan doon sa bandang western seaboards ng southern Luzon, kasama na rin ang eastern seaboard ng central and southern Luzon and ang Visayas. Maalon po ang ating mga karagatan dahil po yan sa bagat. So automatic po wag munang pumalaot ating mga kababayan, lalo po ang ating mga isda. Kasama na rin ang maliit na sakyang pandagat. Kahit po wala po storm warning signal, maalon po ang ating mga karagatan doon. Inaasahan po natin na lalabas ito sa PARC Bagyong Odette Sabado ng gabi. At inaasahan po natin ng improved weather sa mga lugar na apektuhan ng inaasang maapektuhan ng bagyo by Monday next week. Salamat po. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Kani-kanina lamang po yan sa press briefing na idinaos dito sa Pag-asa kaugnay ni Bagyong Odette. Muli pag napanatili po nito ang kanyang bilis at direksyon tinatahak, bukas ng gabi ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Ang oras ngayon ay 12:40 ng tanghali ayon sa Philippine Standard Time. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. 96 days to go before Christmas mga kababayan. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang tanghali.